What's up mga idol? Kumusta kayong lahat? Sa video na to ay magpapalit po tayo ng LCD ng Realme Note 50 2024 model. Bagong labas lang po ito mga idol. Paano ba ito palitan? Ayun mga idol, kung napapansin nyo po, basag ang LCD at twisted din po dahil hinampas po ito dahil sa silos. At ito na nga ang kalalabasan mga idol. Kung napapansin nyo po, nadurog talaga ang screen at talagang hindi na po siya nag-display. Paano ba yan palitan? Ayan mga idol, unang gagawin natin, baklasin natin ang SIM holder at angat po natin ang pinakalikod. At ayan na nga mga idol, ingatan nyo rin po ang pinaka fingerprint. Ayan. So, ito po yung fingerprint. So, napakadelikado rin po yan kapag napuwersa ninyo pagtanggal. Kasi didikit po yan sa housing. So, dito naman mga idol, natanggal na siya kusa. So, sa pagkabagsak po yan. Ang LCD po pala nito mga idol, sa mga hindi nakakalam, ay hindi po ito AMOLED. Kaya, ayun mga idol, ingatan nyo rin po na hindi mabagsak. January 23 po ito lumabas, 2024. Napakabago. Ilang buwan pa lang mga idol, nabasag kaagad. Kaya, ayan mga idol, iwasan nyo po ang inyong emosyon, lalo na kung mayroon kayong galit, lalo na sa jowa ninyo. Ang alam ko dito mga idol, jowa po niya ang may kasalanan dito, kaya niya hinampas ito. At ayan mga idol, kung napapansin niyo po, ang ganda po ng camera. Tatlo ang lens, pagdating sa ilalim, dalawa na lang. Ayan mga idol, kitang kita po yan. At ayan, tanggalin natin yung fingerprint at yung battery. Sunod naman natin gagawin mga idol, ititest po natin ng LCD. So ayan, ito po yung connection ng LCD. At dahil bagong labas lang po ito mga idol, ay wala po tayong stock. So pinunta ko po ito sa supplier at doon ko po siya sinubukan. At ayan na nga mga idol, kaparehas lang po sila ng LCD ng Realme C53 new model phone. Ayun mga idol, itatry natin kung tingnan natin kung gagana ba ito. So ayun mga idol, na-try ko na pala ito sa supplier. So itry ko rin sa inyo kung paano mag-try ng LCD. Una, isalpak nyo muna bago nyo po kabitan ng LCD or bago nyo alisin ng LCD or ikabit or dikitan, dahil kapag masablay po yan ay delikado at maubos ang oras ninyo. Ayan, sobrang linaw po ng screen nito mga idol. At tingnan po natin kung mag-touch ba siya. Antayin po natin magbukas bago natin install. At ayan mga idol, i-touch po natin at good as usual, 1, 2, 3, 4, 5 gumagana po ang touch. So pwede na po natin ito i-install. At paano ba yan i-install ang LCD? Alisin muna natin. At ayan mga idol, ito po yung gagawin natin. Next step natin ay alisin po natin ang battery, dahil ang LCD nito ay nakakonekta sa ilalim ng battery. So, kailangan po natin alisin. Ayan, angat lang po natin yung green. So, dyan po nakakonekta ang battery. Kapag hinila mo po yan, ay matanggal na po yan kusa. At wag nyo pong pwersahin mga idol, pwedeng maputol kasi yung green na nandyan at mahirapan ka magtanggal. So, ayan, yung kitang-kita nyo mga idol, naka-twist talaga ang frame. So, okay lang naman yan mga idol, kaya hindi naman po masyadong malaki ang pagkaka-twist. Kaya, ayan, ang next natin gagawin mga idol ay tanggalin po natin ang pinaka-LCD. Ang gagamitin po natin ay blower or hot air mga idol. So, dahil bagong labas lang po ito, sobrang kunat pa nito iangat. Ayan, so init-initan lang po natin. So gilid-gilid lang po tayo mag-init mga lods. So ingatan po natin malakas ang blower dahil pwedeng masunog ang frame. At ayan mga idol, inangat-angat ko po siya, sobrang tigas talaga. So dito po tayo mag-angat sa ilalim, yung may bandang may na twist. So dyan po umangat ang screen, kasi dahil kapag bagong labas lang mga idol ay napakatibay po ng adhesive niya. So ayan, gumamit po ako dito ng metal para maisiksik ko po yung pinaka pantastas. At ayan, gagawin lang natin mga lods. So ikot-ikotin lang natin. At bago tayong magpatuloy sa ating video, shout out muna tayo dito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan nga mga idol, naangat na po natin ang screen. So ganun lang po. At ayan, linisan muna natin mga idol ang pinaka-frame. At sana mga idol, bago tayo magtapos sa ating video, isubscribe nyo po ang ating channel at paki-like po ng video para mas marami pa po tayong matutunan. So dito mga idol, kapag nagkabit po kayo ng LCD, lalo na kung basag-basag, kailangan nyo pong malinis or tanggalin nyo po yung mga bubog na natira, dahil kapag hindi nyo po yan matanggal, yan po yung mag-cause ng crack sa screen, lalo na kung i-fit nyo po ang pinaka-LCD. At ayan mga idol, so gamit po tayo ng brush para yung mga dikit-dikit or yung mga adhesive talaga niya ay matanggal, para in case naman mapit pa natin ang screen, dahil minsan mga idol kapag ang replacement LCD medyo makapal po talaga yan, kaya kailangan malinis natin at pati yung mga bubog na nandyan. At ayan, gamit po tayo ng tape para matanggal natin ang mga bubog dito sa gilid, baka mamaya masugat pa tayo. At ayan mga idol, after natin nalinis ay install na po natin ang pinaka LCD. So ayan,
Ganun lang po kasimple mga lods. So, unang gagawin natin, tanggalin natin yung mga adhesive at ayan. So, pwede naman hindi na po tanggalin yung red mga idol at idikit po natin ang pinaka-flex. Importante po yan mga idol na madikit natin kasi iwas ghost touch at iwas din po yan angat ang baba. So, karamihan kasi nito mga idol, hindi po yan dinikit o minsan naman mga idol, wala po siyang adhesive at hindi nilagyan ng adhesive. So, ayan mga idol, yung pinaka-twist niya mga idol, kung napapansin nyo po, nagpipit pa naman ang LCD kaya wag na natin galawin ang pinaka-frame. So, masolve lang po talaga ang twist na frame kapag pinapalitan yan. So dahil bagong model lang po ito mga idol, wala pa pong nabibiling with frame. Ayan mga idol, konti na lang naman po yung diferensya. So yung LCD naman, kapag konti lang po ang twist ay magiging normal din po naman siya. Madikit naman po siya at iwasan nyo lang po talaga yan maupuan dahil pwede talagang mag-crack yan kaagad. So ayan mga idol, hindi ko muna po dinikit ang LCD. Huli na po talaga ako nagdidikit. At ayan mga idol, unahin muna natin pagbalik ang housing, mga screw at tingnan po natin yan mamaya kung mag-touch na ba yan ng normal kasi minsan mga idol kapag nagkamali din po tayo ng lagay ng screen. Minsan kapag nagkamali po tayo ng lagay or pagpit ng screen ay pwedeng magkaroon ng line or guhit-guhit or minsan mag-cause pa po yan ng blackout. At ayan mga idol, ibalik muna natin lahat ng screw. At ayan, ibalik natin yung fingerprint at isara na po natin. So sa pagpit po ng screen mga idol, dapat alalay lang. Marami kasi nito, malakas ang diin ng screen kaya pagpit po ng housing doon po nagsimulang magkaguhit-guhit at magulat ka, nagba-blackout na po. At ayan mga idol, angat po natin yung screen at mag-apply po tayo ng T7000 na kulay black. So maganda po ito mga idol dahil 1 hour or 2 hours po nito, napakadikit na po ng screen. At kunti lang po ang ilagay ninyo sa baba. Huwag nyo pong damihan dahil kapag dumikit po yan sa flex ng LCD, yun po mag-cause ng blackout. At ayan mga idol, sa mga gusto pong magpagawa nito ay mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Page. At alamin nyo po kung magkano ang presyo ng ganitong model. At mag-apply muna tayo ng guma. So 2 hours po ito bago alisin para mas dumikit na talaga. Lalo na kung twist mga idol, ang kailangan nyo rin po dyan, dapat wag nyo pong galawin sa loob ng 2 oras kapag nadikita na. So ayan, chinarge ko muna siya at bigla po siyang nag-automatic on. So ganun siguro ang unit na to. Kapag i-charge po siya ay nag-automatic on. At tingnan din natin mamaya yan kung may tama ba ang switch. At ayan mga idol, subukan ko po siya i-touch. Ay normal naman po ang touch. At sinubukan ko siyang i-off dahil 2 hours ko pa sana ito bago i-on. So hindi po siya ma-off. So parang iPhone na po ito mga idol. At ayan, inantay ko po ng 2 oras bago ko tanggalin ang guma. At ayan na nga mga idol, after 2 hours po siya. Tanggalin na po natin yung guma dahil dikit na po ito. At ayan na nga mga idol, kung napapansin nyo po, yung twist ay talagang hindi na po yan mawawala. Mawawala lang po yan kapag pinapalitan ng frame. At binaka best tips ko po sa inyo, kapag galit po kayo ng jowa ninyo, wag nyo pong ihampas ang cellphone dahil apektado po yan. Gagastos talaga kayo ng malaki. At kagaya nito, wala pa pong kalahating taon ay nadami na dahil lang sa maling selos. At ayan mga idol, so nilinis muna natin at ayan, ito po yung kalalabasan. Sobrang pitted po ang LCD dahil sa 2 hours po natin ginalaw ang pinakaguma. So ayan mga idol, so meron po itong plastic na nakakabit sa screen kapag bago. So meron po tayong 3 days to 1 week observation. Kapag nagloko ang LCD ay pwede pong palitan. At ito mga idol, dahil twist po dito banda sa kabila ay meron pong kunting puti. So ganun po yan mga idol, kapag twist po talaga ay minsan magkaroon po ng puti. So wala naman pong kaso yan. Na-twist lang po yan dahil nabaluktot po ang screen. So wala naman pong kaso. Ang mahalaga naman kasi dito, mag-touch po ng normal. At ayan mga idol, sobrang lambot po ng touch. So na-solve na po natin ang problema. Hindi na po natin pakialaman ang pinakaloob. At ayan mga idol, gumagana naman lahat. Ang plastic ay hindi muna natin alisin. At napakakinis po niya mga idol. At napakalinaw talaga ng LCD nito. At ayan mga idol, dahil na-solve na po natin ang problema. Sana nakakuha po kayo ng idea kung paano ito pinapalitan. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po sa panonood.